Amen. Amen. Manatili tayo nakatayo. Praise God. Buklatin natin ating Biblia. Isang talata sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6. Praise God. So we are dealing with the Godhead. Praise God. Kasi alam ko ito'y natalakay natin. Gusto ko lang itong makita natin according to the scripture and according to the message. No? Praise the Lord. 1 Corinthians 8:6. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by Him. Ang Diyos na magpala sa Kanyang mga salita. Makakaupo na po tayo. Praise God. See? So sa atin, sabi nga ni Paul, sa atin, tandaan nyo, kaya nga hindi nyo pwede ibigay sa Hudyo yung isang Diyos na hati-hatiin nyo sa tatlo. Yun ay paganismo. Praise God. See, so sabi nga ng Biblia na iisa lang, no? Maski nga ang mga apostol naniniwala sila na isa lang ang Diyos, isa lang Ama, isa lang Panginoong Hesus. Praise God. See, nang pinanggalingan ng lahat at tayo rin ay nasa Kanya. At tayo nasa Kanya sa pamamagitan din niya. No? Praise God. See? Hallelujah. So gusto ko lang makita muna natin itong mga scripture. Then mamaya pupunta tayo sa quotes. No? Praise God. See? So it will take us maybe up to next week, no? Yung series ito. Lord willing, makuha natin sa dalawang Sunday, no? Today and the next week. Praise God. See? So alam natin, praise God, kung merong malinaw na pagkakilala, pagkaunawa sa Diyos, walang iba kundi ang bansang Israel. No? Dahil yan lang ang tao sa mundong ito na direktang kinausap ng Diyos. Diba? Hindi yung mga Amerikano, hindi yung Pilipino, hindi ikaw, no? Kundi merong tao lang, may isang lahi lang sa mundo na ito'y direktang kinakausap ng Diyos. Praise God. See? At kaya walang iba kundi ang bansang Israel, no? Yan lang ang bukod tangi na lahi sa mundong ito na naka-experience, no? Literal na naka-experience sa kapangyarihan ng Diyos, sa presensya ng Diyos, no? Kaya kung merong may lubos na pagkaunawa tungkol kung ilan ang Diyos, kung sino ang Diyos, walang iba kundi ang bansang Israel. No? Kaya kailangan makita muna natin kung ano yung paniniwala ng Israel. No? Para praise God. Then tingnan natin kung ano rin sinasabi ng Biblia. Tandaan nyo, hindi sila maniniwala na labas sa Biblia. Praise God. Hallelujah. Now, see? Hallelujah. So tingnan natin, ano ba sinasabi ng Biblia? No? What the Bible says about God, Elohim. Isaiah chapter 43 verse 10 to 11. Before me, there was no God formed, neither shall there be after me. Even I am the Lord, and beside me there is no Savior. Sabi niya nga, praise God, before me, di ba? Before me, there was no God formed. Sa likod ko, walang Diyos na ibang nalikha. Sa harap ko, sa hinaharap, wala ring Diyos na malilikha. Pag sinabing form, malilikha, no? Even am I the Lord, and beside me, sa tagiliran ko, praise God, sa likuran ko, sa harapan ko, sa tagiliran ko, walang ibang Diyos, walang ibang Panginoon, kundi ako lang. Praise God. Then, hallelujah, Isaiah 45 verse 21. And there is no God else besides me, and just God and a Savior. There is none beside me. So inulit na naman yan. Praise God. Kaya ang bansang Israel, ang paniniwala lang talaga nila, iisa lang ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Psalm 86 verse 10. For thou art great, and do wondrous things, thou art God alone.
Isa lang daw talaga siya. Di ba? Yung mga awit ni David. Kasi minsan sinisisi nila si David eh. Oh, praise God. Sabi nga, si David daw naniniwala na may dalawang Panginoon. My Lord said to my Lord, no? Praise God. Then Isaiah 37 verse 16, O Lord of hosts, God of Israel that dwellest between the cherubims, Thou art the God, even Thou alone of all the kingdoms of the earth, Thou hast made heaven and earth. No? Praise God. So nakikita natin, isa lang siya na siya ang may gawa ng langit at lupa. Then ito na yung law, di ba? Ito yung 10 Commandments. Tandaan nyo, ito yung 10 Commandments, no? Exodus chapter 20, verse 2 hanggang 3. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. No? Kaya maingat na maingat ang bansang Israel pagdating sa Godhead. Praise God. Dahil yan ang unang-unang commandments na ibinigay sa kanila. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Praise God. See? Hallelujah. Now, ngayon, tignan natin kasi nga, ang nagiging problema sa panahon natin, pag sinabi mo kasing, walang problema pag sinabing Diyos, di ba? Yan yung God the Father, no? Ang problema, pagdating natin sa Lord, di ba? Praise God. Yun yung Panginoon, yun yung God the Son. Praise God. See? Kaya ganun ang tingin nila, no? Yung God the Father, wala kang problema. Pag binanggit kasi yung Lord, no? Ngayon, tingnan natin, anong pagkaunawa ng bansang Israel pagdating sa Panginoon? No? Hallelujah. See? Sabi nga sa Deuteronomy 4:35, Unto thee it was shown that thou might know that the Lord, He is God. There is none beside Him. Sabi nga ng Biblia, that the Lord, He is God. Sa Deuteronomy 6:4, sabi ganon, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So sa bansang Israel, pag binanggit mo yung Lord, praise God. See, ang ibig sabihin ay Diyos. Praise God. So maliwanag sa kanila yon. The Lord, He is God. The Lord our God is one Lord. Praise God. Hindi nyo pwedeng sabihin na yung God, yun yung Ama, yung Lord, yun yung anak. Praise God. Hindi natin pwedeng gawin yun. Praise God. Kaya sa bansang Israel, pag tinawag mong Panginoon, hallelujah, yun na mismo ang Diyos. No? Kaya nga sabi, ang Panginoong Diyos ang nagsasalita. At sabi ng Panginoon, at sabi ng Diyos, iisa yun. Praise God. Sa bansang Israel, lagi lang tumutukoy sa isang Diyos yun. Hindi sila naniniwala na merong dalawa o tatlong Diyos. No? Praise God. Hallelujah. See? So, sino naman ang Misaya? Praise God. So, sino naman yung Misaya na inaantay ng bansang Israel? Diba? Praise God. See? Sabi nga sa Isaiah 9:6, For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. No? Kaya nga sabi ko, isang talata lang ito, no? Itong Isaiah chapter 9. Praise God. Isang talata lang yan. Diba? Buo na yan eh. Praise God. Sino ba yung Wonderful Counselor? Sino ba yung Counselor? Diba? That's the Holy Spirit. Diba? Praise God. See? Sino ba itong mighty God? Yung everlasting Father. That's the Father. Sino ba yung Prince of Peace? Yun yung Son. Okay, itong isang talata lang ito, buo na yan eh. Makikita mo na din yung Holy Spirit, makikita mo na yung Father, makikita mo na yung Son. See? Praise God. Kaya sino raw yung batang ibibigay? Walang iba kundi mismo. Yung Misayang ibibigay, walang iba kundi mismo yun yung Ama. Praise God.
Hallelujah! Kaya alam nila yan na ang Misayang inaantay nila, walang iba kundi si Jehovah. Oh? Praise God. Because according sa prophecy, dahil sa Micah, chapter 1, verse 2 to 3, Hear all ye people, hearken O earth, and all that therein is, and let the Lord God be witness against you, the Lord from His holy temple. For behold, the Lord cometh forth out of His place. Sino raw yung bababa? The Lord Himself. And will come down and tread upon the high places of the earth. Oh? Kaya nga sabi ko sa inyo, sa Israel, sa Old Testament, pag binanggit na Panginoon, walang iba, that is God. The Lord, He is God. See? Praise God. Kaya pag binabanggit ng ganun yung Biblia, the Lord, no? The Lord cometh forth out of His place. Hallelujah! Ang pagkaunawa ng bansang Israel, mismo si Jehovah o si Yahweh ang bababa.